Ang Philippine Navy ay kasalukuyang aktibong isinasaalang-alang ang isang malaking upgrade sa Close-in Weapon Systems, CIWS, ng kanilang Jose Rizal class frigates, isang hakbang na itinuturing ng mga defense analysts bilang kritikal para palakasin ang depensa ng bansa sa karagatan. Ang pag-unlad na ito ay nagaganap sa panahon ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, kung saan ang mga territorial na alitan, engkwentro ng mga navy, at ang pagtaas ng deployment ng mga advanced missile system ng mga kalapit na bansa ay nagtutulak kay Manila na pabilisin ang kanilang modernization efforts. Ang desisyon ay itinuturing na mas agarang kailangan kaysa dati. Binanggit ng mga eksperto sa naval na ang pag-usbong ng mga supersonic anti-ship missile, precision-guided munitions, at swarm tactics gamit ang drones at fast attack craft ay malaki ang pagbabago sa kalikasan ng maritime warfare. Para sa Pilipinas, na umaasa sa isang medyo maliit ngunit kakayahang fleet, ang pagpapasiguro sa kaligtasan ng kanilang pinaka-advanced na warships, ang Jose Rizal class, ay hindi na lamang option kundi isang strategic necessity. Ibinunyag ng mga defense insider na kasalukuyang sinusuri ng Navy ang dalawang magkakatunggaling CIWS solution, ang American Phalanx 20mm CIWS at ang Turkish Gökdeniz 35mm CIWS. Bawat isa ay may kanya-kanyang lakas, hamon at pangmatagalang implikasyon para sa fleet. Ang Phalanx CIWS na malawakang ginagamit sa mga fleet ng Estados Unidos, Japan at South Korea ay kilala sa combat-proven reliability nito. Ang seamless compatibility nito sa US origin combat systems at radar suites ay ginagawa itong low-risk choice para sa Jose Rizal class na batay mismo sa South Korean Incheon class. Sa pagpili ng Phalanx, makakamit ng Philippine Navy ang maraming benepisyo, mababang integration costs, mas maayos na training programs, at agarang interoperability sa allied navies na madalas magsagawa ng joint exercises sa karagatan ng Pilipinas. Mahalaga rin ang standardization ng Phalanx sa kasalukuyan at hinaharap na acquisitions tulad ng posibleng Japanese Abukuma class o Asagiri class destroyer escorts ay magbibigay daan sa Navy na bumuo ng unified defense ecosystem sa kayang pamahalaang halaga. Sa kabilang banda, ang Gökdeniz 35mm CIWS ay kumakatawan sa bagong henerasyon ng naval close-in defense. Dinisenyo upang harapin hindi lamang ang papalapit na missiles, kundi pati na rin ang mga pinakabagong banta mula sa drones, UAV swarms at fast attack craft. Nagbibigay ang Gökdeniz ng mas malawak na engagement envelope at mas mataas na stopping power kumpara sa mga lumang sistema. Ang automated tracking at high-speed targeting capability nito ay kaakit-akit para sa mga Navy na naghahanda para sa modernong maritime conflicts. Gayunpaman, ang paggamit ng Gökdeniz ay nangangahulugang paghiwalay sa US standard systems na mangangailangan ng bagong supply chain, independenteng pondo at karagdagang training para sa mga tauhan. Bagamat mas mahal at mas komplikado sa simula, ang sistemang ito ay maaaring magbigay sa Philippine Navy ng future-ready capability na walang kapantay sa kasalukuyang fleet. Higit pa sa teknikal na aspeto, ang desisyon ay may regional at strategic na kahalagahan. Ang Manila ay patuloy na nagpapalakas ng defense ties sa Washington, Tokyo at Seoul, mga alyansa kung saan ang Phalanx ay standard na sistema. Ang pagpili ng Phalanx ay magpapalakas sa mga partnership na ito, lalo na habang lumalaki ang joint patrols at exercises sa West Philippine Sea. Sa kabilang banda, ang pagpili ng Gökdeniz ay magpapakita ng kahandaan na mag-diversify ng defense suppliers at yakapin ang bagong teknolohiya na nagpoposisyon sa Pilipinas bilang mas flexible ngunit mas independyente sa procurement strategy. Ang deliberasyon na ito ay bahagi rin ng long-term modernization roadmap ng Navy
na naglalayong hindi lamang sa pagkuha ng bagong barko, kundi pati na rin sa standardization ng combat systems sa iba't ibang platform. Ang pagkakaroon ng iisang CIWS sa mga frigates, corvettes at hinaharap na offshore patrol vessels ay magpapadali sa logistics, magpapabuti sa crew readiness at magbabawas ng maintenance complexity. Ang ganitong uniformity ay lalong mahalaga habang inihahanda ng Pilipinas ang pagpapalawak ng naval fleet sa susunod na dekada, na binabalanse ang agarang defense needs at unti-unting pagtatayo ng credible deterrent force. Binibigyang diin ng mga obserbador na alinmang sistema ang mapili. Ang resulta ay magpapakita kung paano balak ng Pilipinas na iposisyon ang sarili sa Indo-Pacific Security Architecture. Sa ngayon, lahat ng mata ay nakatuon sa Department of National Defense at sa pamunuan ng Philippine Navy dahil ang kanilang desisyon ay magmamarka ng isang mahalagang kabanata sa patuloy na pagsisikap na pangalagaan ang maritime domain ng bansa at protektahan ang soberanya nito.